we can matubos na yung aroma ng ating onions. We can also add our garlic, minced garlic. So, ayun guys, hello, good morning, welcome back to my channel. So, ngayon as you can see, andito tayo ulit ngayon sa ating Cutie Kitchen. At for sure, syempre, ano na kung anong ginagawa sa kusina, di ba? Magluluto tayo ng food for lunch. Nag-thaw out tayo ng, so meron tayo itong ground pork. Gagawa tayo ng almondigas. If you guys familiar sa almondigas usually normally may patola, tapos may sotangon. Pero wala tayong available na patola, so meatballs, gagawa tayong meatballs, then sotangon soup lang yung ating gagawin. Ay dito yung ground pork. Para sa gagawin nating meatballs, prepare tayo ng bowl para titintahan natin yung ating ground pork para sa ating gagawing meatballs. So at least half lang ito. This is approximately 500 grams. Cut lang natin yung packaging. Kulang tayo ng konti para magawa ng meatballs. And then yung half, itatabi natin kasi baka mamaya gagawin tayo for merienda. So another video na naman to guys, so abangan nyo later. Meron na tayo nahiwalay na meat, ground pork dito. Siguro mga 250 grams to kasi yung packaging kanina is 500 grams. Konti lang kasi konti meatballs lang din naman yung gagawin natin para may sahog lang yung ating almondigas. So first, maglalagay tayo ng salt. Sobrang konting salt lang. Maglalagay tayo salt. Ground black pepper. Ito yung ground black pepper. This is McCormick. Ground black pepper. McCormick baka naman. Tapos konting chicken powder. Chicken powder para may lasa yung meatballs na. Siguro at least mga half teaspoon na chicken powder. Then lagyan natin ng konting flour or cornstarch. Mixture ng flour and cornstarch. So, para ito yung pinakamagiging binder. Hindi ko nalalagyan ng egg. Para lang ma-form into balls yung ating. Then lalagyan ko siya ng konting sesame oil. Siguro mga 5 drops lang. Ayan, sesame oil. And now, yung mix na natin siya. Bala ko i-fry muna ng konti bago siya ihalo sa gagawin natin almondigas para naka-form na siya. Pero i-form ko muna siya into balls. Then nalagay ko siguro at least mga 20 to 30 minutes sa freezer para mag-form lang siya. So naka-form tayo ng mga ilang balls, dalay ko muna siya sa freezer para mag-form lang muna siya at hindi siya mag-break pag niluto natin. Nasa chiller yung ating meatballs, pinapa-form natin siya. Prepare tayo ng ibang ingredients, onion, garlic para sa pizza.
So yun, ready na yung ating meatballs, nag-form na siya. Pwede na tayo mag-start mag-prito. Then, na-prepare ko na rin yung mga ilang ingredients natin. Ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients natin. So ito na yung mga ingredients na ating almondigas. Of course, we have the meatballs yung ginawa natin earlier. Ipa-fry natin siya. Meron tayong vermicelli, dalawang maliit na vermicelli. Meron tayong garlic and onions for sauteing. Then meron tayong seasoning dito na ground black pepper and then chicken powder. Then gagamit tayo na ito, pastry sheet. Ika-cut-cut natin siya para siyang lumpia wrappers. Ika-cut-cut natin siya para mag-add din siya ng texture dun sa soup natin at medyo naglulalapot yung soup natin. So let's start this. Let's do this guys. Siyempre, hindi natin ng cooking oil na Fry Master. At tayong oil. So, pwede na natin ngayon hanguin yung ating meatballs. Set aside lang natin siya. Set aside tayo yung ating meatballs. Kaya magbabawas tayo ng oil kasi magsa-start na tayo mag-saute. Kaya magsasutay na tayo ng garlic and onions. First is yung onions. Yan, pag translucent natin, ubos na yung aroma ng ating onions. We can also add our garlic, minced garlic.
now we will add our meatballs. Then mag-add tayo ng pork broth. And we will let this simmer lang muna. Let it simmer lang muna. Then saka tayo mag-season. Tatakpan muna natin siya. Let's say for about mga 5 to 10 minutes. So yan, nagsisimmer na siya. Pwede na natin ilagay yung ating black pepper ng ating chicken powder. Yan. Now we will add our vermicelli. Hindi, mamaya yung vermicelli pala. Add na lang muna natin tong ating samosa wrapper na kinat-cut natin para mag-add ng texture sa soup natin. Then, tikman muna natin yung soup para malaman natin kung may i-adjust pa tayo, kung matabang or maalat. Perfectly seasoned. Ang sarap guys, super. Now we will add our vermicelli. Mamaya pwede pa tayo mag-adjust ng season kasi it's sure for sure tatabang pa yan. Saka baka mag-add pa tayo ng broth. Baka kasi i-absorb din ni vermicelli yung sabaw saka yung ating samosa wrapper na inad. Sumisip-sip to ng sabaw. So yan. Simmer lang ulit natin siguro mga at least 5 minutes. Cover lang muna natin. Wow, ayan na. So for plating na. Sa plating sa mas ganun, mas appetizing siyang tingnan kapag may spring onions. Kaya nang wala akong nabiling spring onions. So wala pa na to. Pero masarap to guys. Sobrang simple lang. Sobrang daling gawin. At masarap na siya. Yan. Medyo ina-absorb na nung sotang na yung vermicelli natin yung ating soup. So I think mag-add pa tayo ng sabaw. Then season rin tayo ng maybe salt or pepper. Salt, pepper or chicken powder. So add tayo ng konting water. Then, add tayo ng chicken powder. Saka nagbibigay din ng texture sa soup natin yung ating samosa wrapper. Kasi pag natutunaw na siya, yan look guys, natutunaw siya. Lumalapot. Kasi made din sa flour or rice itong ating samosa wrapper. Kaya nagte-thicken yung ating soup.
Sarap. So ngayon, taste test again. Taste test. Sarap. Okay na yung anghang na binigay ng ating black pepper. Okay na rin yung alat, hindi masyadong maalat, hindi rin naman matabang. Okay na siya sa soup, yung lasa na sa pang soup. So ayun guys, in 2 minutes okay na tong ating almondiga soup. Perfect. So ayun guys, maglalas siya tayo. Hope you like this one, this vlog, this video. Sobrang easy lang tong ating albondigas. Meatball soup lang siya, madaling gawin at pwedeng gayahin sa bahay. Optional din kung ano mga gusto nyo pong pwedeng ihalo, pwede nyo pong lagyan ng konting gulay para mas healthy yung kalalabasan ng ating albondigas soup. So ayun guys, lunch muna tayo. Thank you for watching. Don't forget to hit like, click subscribe, and of course hit the notification bell. Bye guys!